a Christian, if you are a Christian, isang pagkakataon na pwede natin makuha ng pansin yung lesson na itinuturo ng Panginoon po rito. Sapagkat hindi lamang po ito sa mga nanay, maging sa mga tagapakinig. Even we are tatay o tayo po yung mga kabataan. Amen po. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang Diyos sa mga nanay. Ang ating Diyos laging nagtuturo pangkalahatan. Amen? So, are you ready? Now, in introduction, makikita ko natin that the title that we're going to learn about is A Godly Mother Knows Best. Minsan, alam natin po, minsan marami nagtatanong, sabi nga ko sa atin, marami mga anak, lagi nagsasabi, kung ako bibigyan ng pagkakataong mabuhay na ulit, gusto ko, hindi na yan yung nanay ko. Gusto ko, maging nanay ko, si ganito. Gusto ko, maging nanay ko, kagaya ng mga klase ko. Gusto ko, yung nanay ko, ito yung attitude. Di ba, parang ang sarap mamili kapag binigyan ka ng pagkakataon na pumili bago ka magkaroon ng nanay. Pero minsan, sabi nga po ng ating speaker, ng ating pastor this last Sunday, ang pagpili ng anak, hindi po tayo pinili ng ating mga nanay. Kung ano ibinigay ng Diyos, tinanggap nila at minahal nila. So, ganun din po ang mga anak. Hindi tayo pumili kung sino ang nanay natin. Kung ang paglabas mo, ang nanay mo ay mga artista, ito talaga ang nanay mo. Ayan. Eh kung ang nanay mo mas maganda pa sa artista, talaga ganun ang nanay mo. Kung ang attitude ng nanay mo, ito na siya, ganun po talaga. So, there are things na pwede kang pumili. Pero alam niyo po ba, ang magulang na makakapag-choose what is better ay yung mga godly mother. Sino mga mother na, mga mother magaling sa pagpili. Pag bumibili po ang mga nanay, mas mabilis bumili ang tatay kaysa sa nanay. Mali. Kaya ako tinatamad kapag namimili si Mrs. Kasi mas marami pang ikot kaysa sa bibili. Right. Oo, ganun ang mga nanay. Tapos pag bumili, yung tatay, okay na yan. Ang mga nanay, tinatanong pa kung ito ba ay mura, quality, ito ba ay maganda o magandang klase, marami pagpipili. Pero alam niyo ba, ang nanay ay magaling pumili kung ano yung the best para sa anak. Amen? Ang nanay magaling magregalo kung ano ang the best para sa asawa. Ang mga babae magaling pumili. Kaya lang, sa Kristiyanong pamumuhay, marami po tayo nababalitaan po ng mga unbeliever na mother. Iniiwan ang mga anak, pinapabayaan yung mga anak, pinapalaglag yung mga anak. Tanong po ba natin, yun ba yung mga magagaling pumili, magagaling magdesisyon, magagaling po ba yung magplano sa buhay? No. Why? Because a godly mother only knows best. Kaya godly mother lamang po ang may magandang magaling pumili. Kapag ang nanay mo hindi mayaman, hindi man sana sabi namin may kagandahan, ang nanay mo ay hindi man kasi karaniya ang buhay na meron ng iba, pero pag yan ay may maka-Diyos, the best ang nanay mo. Amen. Ano po yung nanay mo hindi pa maka-Diyos? Sikapin mo na ikaw muna maging maka-Diyos para yung nanay mo maisama mo sa Panginoon. Amen. Mothers are often busy caring for their families, working hard and making sure everything's prepared. Ganun ang mga nanay. Bago yan magbihis, pagkakalis, prepared na lahat. Ganun ang mga nanay. Mas abala kaysa sa tatay. Ang tatay, marami nang higa. Ang nanay, bago matulog, prepared na lahat. Chine-check ko na nakakakain na lahat. Ganun po ang mga nanay. Tama ko ba? In Gospel of Luke, makikita natin in Book of Luke, chapter 10, verse 13. We see, may dalawang klaseng women, may dalawang klaseng nanay, na may iba't ibang response na ginawa nila sa Panginoong Hesus. Hindi ko sinasabi dito na unbeliever itong si Martha. Hindi ko din sinasabi na makasalanan dito si Martha. Kasi kung babasahin niyo po yung Luke chapter 10, verse 13 to 42, makikita mo, maganda rin mga palang ginawa ni Martha. Pero may kulang. Tama? Kasi hindi naman po siya dito gumagawa ng masama. Mabuti po yung hangarin po niya. Martha was busy serving while Mary chose to sit and listening at Jesus' feet to hear God's word. Makikita natin, meron silang parehong ginagawa. Huwag ko rin natin sabihin na walang ginagawa ito si Mary. At ang busy-busy lang na gumagawa, ito si Martha. So kung titignan mo natin, pareho silang may ginagawa. Pareho silang may response na ginawa. Pareho silang may mabuting hangarin sa Panginoong Hesus. Pareho silang gustong mag-serve sa Panginoong Hesus. Pero iba lamang ang pamamaraan ng kanilang paglilingkod. Through this story, mga kapatid, tinuturo ng Panginoon as that a godly mother not only knows how to serve,
but also know what most important that we need to prioritize. Tinuturuan po tayo na hindi lamang okay na yung paglilingkod mo. Tinuturuan tayo dito at tuturuan tayo ng Diyos, hindi lamang okay na yan. Ang gusto ng Panginoon, ano bang the best na pwede mong ibigay sa Panginoon? Amen? Kung magbibigay ka ng regalo kay Pastor, huwag yung okay na yan. Ang ibigay mo, yan na ba yung pinaka-the best mo sa tingin mo na maibigay para sa Kanya? Amen? Kasi minsan tayo, ang basihan natin kapag nagre-regalo, kung ano yung kaya lang natin bilhin. Pero hindi natin alam, ang pinaka-the best pala na pag magbibigay ka ng regalo, kung bakit mo ibibigay yan sa tao na yan. Amen? Di ba mas maganda yun? Kung halimbawa, mayaman ka, ang nabili mo, mas mayaman na mamahaling gamit para sa tao. Pero mas importante pala yung kilala mo yung bibigyan mo at alam mo bakit mo ibibigay yung bagay na yun. Amen? So yun yung pinakamaganda mga kapatid sa Panginoon. Hindi lamang tayo tuturuan na maglingkod. Tinuturuan din tayo kung ano yung the best na paglilingkod at ano yung pinakamagandang ibigay natin na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, hindi changing ng Diyos yung puso, ay hindi changing ng Diyos yung pagkatao, labas na anyo natin. Ang changing ng Diyos, paano mo ibibigay? Bakit mo ibibigay? Paano mo ginagawa? Amen? Yung puso ko natin. Now, a godly mother knows this because she chose the better part in putting Jesus in her life. So, ang pinaka-the best ng isang godly mother, yung hindi lamang sobrang dami mong ibigay, kundi mas pinili mo yung the best para sa Panginoon. What are the lesson that we are going to learn from these two kinds of mother? Itong dalawang nanay na yan. Sino kaya tayo? Tayo ba yung nanay? Tayo ba yung Kristiyano? Busy sa maraming bagay? Masipag tayo sa ibang bagay? Mabuti tayo sa ibang bagay? Pero nalilimutan natin yung importanteng bagay. O tayo ba yung nanay na, tayo ba yung mga Kristiyano, kahit wala man tayong naibigay na iba't ibang bagay, pero naibigay natin yung the best para sa Panginoon. So mga kapatid, hindi lamang po ito sa mga nanay. Even ikaw na nakikinig ngayon, ako na nagsasalita ngayon, lahat tayo pwedeng matuto sa salita ng Diyos. Number one, a mother who offers the good part. Ayan. Kasi pag pinipreach natin po yung itong Luke 10, minsan na napapansin natin si Mary. Pansin naman natin si Martha, sapagkat sa unang verse pa lang po ng 38, si Martha po yung binanggit po dito. Story talaga dito ni Martha, pero hindi natin napapansin si Martha. So, tingnan natin si Martha, baka magtampo. Eh, ganun po yung mga nanay. May mga nanay po kasi, hindi lamang po sinabing Kristiyano nanay, ay the best na. Meron din pong mabubuting bagay na kailangan din natin tingnan po sa kanila. So, a mother who offers the good part. In Luke chapter 10, verse 38, ano sabi po sa Luke chapter 10, verse 38, tingnan po ito. The Bible says, sabi po dito, now, it came to pass, yung Panginoong Jesus, that He entered into a certain village, and a certain woman named Martha received Him into her house. Meron, nung ang Panginoong Jesus ay papasok sa isang village, merong nag-welcome po sa Kanya, meron pong nagpapasok sa Kanya, merong nagmabubuting loob po sa Kanya. At sino po ito? That is Martha. Si Martha po, unang attitude na maganda kay Martha, welcoming and hospitable heart. There are many women, there are many mother po, sa panahon po natin ngayon, pag may makitang Kristiyano, pag may makitang ito ay ka-churchmate ng anak niya, ito ay ka-churchmate ng asawa niya, ito ay pastor, pag nababalitaan po niya mga bagay nito, meron din makikitang nag-welcome po sa atin ng mas mabuting pag-welcome. Di ba po? Magandang pakikitungo. May ganun po mga nanay po mga kapatid. Si Martha, tinanggap niya si Jesus sa kanyang bahay. Makikita natin dito, she was hospitable and welcoming, bukas ang bahay niya at ang puso niya para sa Panginoon. Makikita po natin na welcome niya, hindi po niya pinagsaraduhan ng pinto ang Panginoon. Tanong ko po sa inyo, mabuting nanay? Yes, mabuting nanay. Sapagkat siya ay may mabuting puso, mga kapatid. Number 2, hard-working and service-oriented. There are many mother na kagaya ni Martha, hard-working. Nanay mo po ba hindi masipag? Abay, kung hindi masipag, wala kang damit. Kung hindi masipag, baka wala kang makain. So, pag uwi mo sa bahay, kukuha ka na lang ng santo, kukuha ka ng plato, may sinain na. Ganun kasi pag mga nanay, magugulat ka, kaya nilang magmukhang octopus na ugali. Yung kamay nila, habang naglalabay, yung isa nagluluto. Habang nagmamalansya, yung isa nagwawalis. Ganun mag-isip ang mga nanay. Kahit tulog na yan, nag-iisip kayo mo tayo, anong gagawin ko bukas? Ano, saan kayo mga anak ko ngayon? Parang kaya na sila uwi. Di
ba? Isipin niyo po yung mga nanay. Ganun kasarap kapag may nanay ka hardworking and service-oriented. Hindi po yan sila na hindi ayos lahat. Hindi yan para si tatay na, sige, bahala na si Batman. Pero si nanay, bahala na si nanay. Ganun din kay nanay, pamantayan ni nanay, maayos ang lahat. Amen. So, si Martha po, yung the word na mababasa ko natin sa verse 40. Ano sabi po sa verse 40? Yung sinabi po doon that she compared many things, sabi po sa verse 40, that Martha was compared about much serving. Yung the word compared much about serving is naliligalig po siya sa paglilingkod. Saka makitang napapagod siya, naiisip siya, naliligalig siya, kakaisip ng mga bagay na paglilingkod. Isa sa hardworking na nanay, yung busy-busy, sa kakaisip ko, paano bubuhayin ang mga anak, paano bubuhayin ang pamilya, paano yung bukas. Isang ugali ko yun, kaysa naman ang nanay mo ay nasa tongkitan. Kaya ang nanay mo nasa bingkuhan, ang nanay mo nasa inuman. Di ba? Isang pinaka-ugali ng magandang nanay, yung hardworking. Ibig sabihin po, even si Martha, busy sa pag-aanda sa paglilingkod, sapagkat inisip na, may bisita ako. Meron akong mahalagang bisita at kailangan ko paghandugan ng maganda, paghandugan ko ng maayos, sapagkat ito ay sa Jesus. Ibig sabihin, makikita natin, busy po siya. Makikita niyo po yung pagiging hardworking at pagiging responsible niya sa bahay. Alam niya yung gagawin niya sa paglilingkod. But sabi ko nga po sa inyo, but one thing na bisa nalilimutan, ng isang kagaya po ni Martha. And number 10, not only magaling, meron siyang hospitable heart, not only meron siyang hard-working attitude or personable or personality. Now, number 3, she was concerned and overwhelmed with details. Isipin niyo po itong nanay na ito na napapagod, kakaisip kung ano yung pwede niyang ibigay sa Panginoon. Napapagod, kakaisip kung ano yung ibibigay ng paglilingkod para may pakita niya sa Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang iniisip patungo sa Panginoon. Pwede ba siguro, huwag na lang nabigyan ng merienda, pero iniisip ko na yun. So, ganun po siya na klase ng nanay. Mabuti si Martha. Mabuti po si Martha, hindi pinapakita po niya dito in verse 40, dun sa last verse po, ng verse 40, dun si Martha, nagreklamo siya sa Panginoon Jesus. Hindi mo ba pwedeng utusan ng kapatid ko na utusan ko siya na tumulong na lang sa akin? Ako busy-busy rito. Isipin niyo po yung gusto niya maging maayos ang lahat. Gusto niya na magiging organized ang lahat. At may bigay sa Panginoon. Ganun siya mag-isip. So, kung titignan natin si Martha, she was a good mother. Amen. Meron siyang part na mabuti siya. Pagtandaan ko natin mga kapatid, nirebuke siya ng ating Panginoon. And the Bible said, nirebuke siya ng Diyos. So sabi ni Jesus, Martha, Martha, nagtatrobol ka sa mga iba't ibang bagay. Ang sabi naman ng Bible, makikita po natin dito that Jesus, makikita natin sa Bible that Jesus did not rebuke Martha for serving. Hindi naman na-rebuke ni Lord yung kanyang pagiging busy. Hindi naman na-rebuke ni Lord yung kanyang ginagawang mabuti. Pero ni-rebuke ni Lord yung nalilimutan niya yung importanteng bagay. Amen? Sa buhay po natin, hindi galit ang Diyos dyan sa trabaho mo. Hindi galit ang Diyos dyan sa negosyo mo. Hindi galit ang Diyos sa pinagkakabisihan mo. Ang inaalala ng Panginoon, walang masama sa perang hinahanap mo. Ang masama sa kakahanap mo ng pera, hindi mo na hinahanap ang Panginoon. Amen? Lord, ito kasi yung gusto mong trabaho pag nakagraduate ako ng college. Oo, yan yung maganda. Nag-iisip ka ng future mo. Nag-iisip ka ng magandang future mo sa buhay mo bilang isang magpapamilya ka na. But now, kung dyan pa nga lang, sa simpleng trabaho, sa simpleng income, sa simpleng pera, nawawala ka sa Panginoon. Oh my God, pag nakuha mo na yan. Amen? Kaya, doon dami na kaya mo namang ipagsabay si Lord at yung trabaho mo. Marami mong gumagawa nun, but the Bible says, you cannot serve two master. Amen? Oo, nandiyan si Jesus, nakaupo, pero busy-busy ka. Pero mas masarap siguro, yung habang nandiyan si Jesus, minsan na lang bibisita sa'yo, bigyan mo naman yung patasya. Amen? Minsan lang narating ang Wednesday, di ka pa nakaten. Minsan lang narating ang Sunday, di ka pa nakaten. Amen? Nabibisi tayo sa iba't ibang bagay, nabibisi tayo sa pagpaparami ng pera, nabibisi tayo sa kakaisip, ano kakainin, pero hindi mo pinagkakabisihan,
How many views sa YouTube ang pinapanood mo dahil gusto mo mag-enjoy yung flesh mo? How many views sa YouTube o mga movies sa YouTube na gusto mo mapanood? Pero how many preaching na pinanood mo para lumago ka? Amen? So, kailangan makita ko sa atin. Hindi naman nirebuke ng Diyos yung pagiging busy ni Martha. Sapagkat tama naman yung kanyang ginagawa, pero nalimutan niya yung importante. Amen? Sapagkat yun ang pinili po ni Mary. What kinds of Christian? Anong klaseng Kristiyano po tayo? Kagaya ni Martha. Now, let's see about the mother who choose the best part. Kung merong nagbigay ng good part para sa Panginoon, there was a mother na pinili yung best part, o the better part ng gusto niyang ibigay sa Panginoon. Even isa lang yun, kaysa naman sa naghugas ng plato, nag-prepare ng baso, nag-prepare ng merienda, ibibigay sa Panginoon, marami yun. Kumpara sa ginawa ni Mary, na isa lang, nakaupo, nakatingin, nakikinig. So, tingnan natin, ano kayang pwede pong, bakit natin masasabing the better part or best part itong pinili ni Mary, mga kapatid? Number one, Mary shows availability more than her ability. Kung makikita niyo po kasi, sa Luke chapter 10, verse 39. Babasahin ko natin, sino po itong nakaupo? Sino po itong nakikinig? At ano ang kanyang ginagawa sa pangalan ng Panginoon? Sabi po sa verse 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Malinaw po, ang sinasabi ng Bible na si Mary nakaupo sa pangalan ng Panginoong Isus, nakikinig, at hindi lamang nakatingin, hindi lamang nagsayang ng oras, kundi nakikinig ng salita nito. Some people umaatin sa church pero hindi natututo. Some Christian, laging present kapag may activities pero hindi lumalago. Why? Present ang iyong physical pero yung puso mo at isip mo, wala. Amen? Yung si Mary na nakaupo po roon, hindi ko siya nag-isip, yung ate ko may ginagawa, yung ate ko kumuha ng baso, pwede ka ako kumuha ng pitchen, pwede ka ako kumuha ng mga tinapay para makapag-serve ako at sabay ko yung makinig. Hindi lang mo niya iniisip yun. Ang focus niya, so, minsan na dumating si Jesus sa amin. Diba? Papakita mo na to. Why? There is some opportunity na dumadating po sa atin at hindi po minsan bumabalik. Amen? Pero yung trabaho mo, napupuntahan yan, babalikan mo yan, pero minsan na magturo ang Panginoon, hindi natin napapakinggan. Hindi mo alam, yun na pala yung ikalalago mo. Sabi ng iba, paulit-ulit na lang yung preaching, paulit-ulit na lang yung reminder, mag-pray, magpasalamat ko, magpalago, paulit-ulit na lang nire-remind sa amin. Why? Pinaulit-ulit ng Panginoon, hindi dahil para marinti ka. Pinaulit-ulit ng Panginoon sapagkat kailangan mo pang lumago sa Panginoon. Amen? Kaya kung sa patuloy tayong nakikinig, kahit paulit-ulit mong basahin ng Bible, hanggang hindi mo inuunawa, hindi mo ina-apply, you cannot grow, mga kapatid. Amen? Sabi nga, sa devotion, hindi pahabaan. Kung makikita niyo yung devotion ng ating pastor, verse, explanation, din quote, maintindihan mo lang, quote lang, maunawaan mo na. Amen? Quote lang, okay na yun. Verse lang, okay na yun. Pero bakit kailangan ipaliwanag ng ating pastor? Pero meron ng ating pastor na ipaliwanag pa sa tagal, so magandang ipaliwanag sa English, pero sinisikap niya para ituro mo sa atin. Amen? American po ang ating pastor. Yun po, pero sinisikap niya maging Pilipino para sa atin. Nirequest natin. Mag-request kayo ng Bisaya, gagawin pa sa yan. Amen? Oo. Mag-request kayo sa kung anong ikalalago. Lagi natin sinasabi mga kapatid, bakit nagde-devotion ang pastor na yan? Sapagat hindi lamang po siya nagpapalago sa sarili niya, nagpapalago din po sa bawat isa sa atin. Amen? Sapagat kapag ang shepherd nanghina, ang sheep mawawala. So, kailangan magpalakas yung shepherd. That's why God, ganyan ang tinuturo po sa atin. Pero hindi tayo minsan natututo, mga kapatid. Now, yung part na ginawa ni Mary, ito po yung kanyang ginawa. Bakit yung best part? Kaysa sa tumulong sa kanyang kapatid, kaysa magbigay ng pagkain kay Jesus, sa tingin niyo po ba? Magaling ba ito si Mary? Sa tingin niyo po ba, ano ba yan na si Jesus ay pumunta natin para mag-merienda? Ay hindi. Alam niya na si Jesus kaya bumibisita, laging nagtuturo. Amen? Tayo po ba pag pumupunta po sa church, nag-iisip ba tayo ng ibang bagay para lang magparami sa attendance? Kaya lang ba tayo pumupunta sa church para sumuport sa pastor o sa leader? Kaya ba tayo pumupunta sa church para lang wala magawa sa bahay? Pumupunta tayo sapagkat ang Diyos laging nagtuturo. At sa tuwing nagtuturo, tayo'y lumalago.
Amen. Now, Mary shows availability. Ito yung ipinakita niya. Hindi niya pinakita yung sipag niya. Hindi niya pinakita yung galing niya. Hindi niya pinakita kung gaano siya hospitable. Ang pinakita ni Mary shows her availability more than her ability. Ang tao na yan, magaling ang Kristyano sa ability. Magaling ako mag-gitara. Magaling ako tumugtog. Magaling ako kumanta. Pero yung availability mo nasaan? Amen. Magaling ka sa lahat ng bagay, pero lagi kang wala pagdating sa Panginoon. Hindi mo tayo lalito. Amen. Yun ang pinakamagandang ginawa po ni Mary. She made herself available to sit down, to listen, and to hear the teaching of our Lord Jesus Christ. Ganun po ka importante sa pinag-iba. Nakakatamad naman yung ubo niya, tapos makikinig. Mas matanda pa ako dyan sa nagtuturo. Bata lang yan sa akin, makapag na lang narating sa buhay. No! Ang tinuturo ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang magpapalago sa iyo, hindi preacher. Amen! Yung buhay ko, wala ko itong hindi karapat-dapat, pero ang salita ng Diyos, yun ang karapat-dapat magturo sa akin. Amen! So mga kapatid, in Book of Psalms, chapter 46, verse 10, sabi ng Bible, be still and know that I am God. Isang itong paalala ng Diyos po sa atin, na minsan po mga kapatid, the Bible says, sometimes, minsan kasi gusto natin pakita kay Lord na, Lord, sayang naman yung lakas na binigay mo sa akin, Lord, di ko gagamitin. Sayang naman, Lord, yung talino na binigay mo sa akin, di ko gagamitin. Sayang naman, Lord, yung ability ko, di ko gagamitin. Ibinigay mo nga ito sa akin. Pwede mo gamitin. Pero ang tanong, available ka ba kapag hinahanap ka ng Diyos? Amen? Magpapagamit ka ba kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo? Ipapagamit mo ba sa ministry ng Panginoon? Amen? So, ang ginawa ni Mary, umupo, nagbigay ng atensyon sa Panginoon. Yun pa lang, ipinakita na niya ang kanyang availability than her ability. Amen? Sabi ng iba, sino ang mas malaking asawa? Manager o construction worker? Kayo po, sino ang mas malaking asawa? Manager o construction worker? Sabi nila, bakit manager ay mas malaking asawa kaysa construction worker? Why? Sapagkat mas mahal ang utak kaysa sa lakas. Yun ang paniniwala ng iba. Kung lakas na ang gagamitin mo, babayaran ka according sa iyong lakas. Pero pag pinag-aaralan mo, pinag-isipan mo, pinagtagumpayan mo, nagtapos mong iba't ibang course, ginamitan mo ng talino ang isang bagay, babayaran ka gamit ng talino mo. Amen? Ay mas malaki sa una. Bakit? Huwag ka nagsisisi, bakit malaki ang sahod nila? Kasi ginubuhan nila ng ilang taon. Nag-take sila ng board exam ng ilang taon. Nagpasa sila ng iba't ibang mga exam ilang taon. At ginamitan nila ng talino. Kaya yun ba nakahalaga? Yung kanilang pag-upo. So, yung pagkikinig natin sa salita ng Diyos, it doesn't mean marami kang pwedeng gawin ngayon sa bahay mo, marami kang dapat i-priority, pero nakikinig ka sa salita ng Diyos, isa po yung paraan para yung lakas na iniipon mo, pagharap mo ulit sa problema, malakas ka na. Amen? Hindi mo lang natutunan sa Diyos, nakakasama mo pa ang Diyos. Amen? Masarap po yung hindi ka lang gumagawa para sa Panginoon. Gumagawa ka, kasama ang Panginoon. Yan ang ginawa po ni Mary, mga kapatid. Amen? Number 2, Mary showed priority more than responsibility. Tayo mga kapatid, tayo ba ay nanatili sa church because meron tayong responsibility? Kaya ka ba pumupunta sa church because may responsibility ka? Kaya ka ba pumupunta sa church sapagkat yun ang ibinigay sa iyong duty? O kaya ka pumupunta sa church because pinapriority mo ang Diyos? Amen? The word priority, wala na mas nauna pag sinabing priority. Pag sinabing priority talaga yun. Amen? So, there are things po na minsan nakikita natin. Kaya lang pala ako nagliligo sa Panginoon sa mga responsibilidad ko doon. Nagiging duties, nagiging rotation na lang ng pagiging Kristiyano mo. Masarap yung pumupunta ka sa Panginoon, nakikinig ka sa Panginoon, sapagkat pina-priority mo siya sa buhay mo. Amen? She prioritized the word of Jesus over her duties at home. That moment, sapagkat ang duties ni Mary talaga, tumulong sa kapatid niya. Ang duties niya talaga is na tumulong sa gawaing bahay. Pero ang duty na ginawa po niya rito is pinariority niya ang Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tanong ko po sa bawat isa, paano mo pinariority ang Panginoon sa buhay mo? Yung ibang mga tao, dinidisplay si Jesus. Nakita niyo po, yung lola ko, dinidisplay po niya.
Bawat kanto ng bahay namin, may display na yung Jesus eh. Bukod pa doon, meron pang kinikwintas si Jesus. Yung iba kinikwintas si Jesus. Yung iba sinasabi sa jeep. Bago man sinihipuan, hinakalikan, ganun yung ginagawa nila eh. Yung iba naman, binabalot sa box, pinapahilan. Yung iba, binubuhat, pinaparada. Ang tanong ko po sa inyo, paano nyo pinapriority si Jesus? Paano, kapag bumisita siya sa buhay mo, paano mo siya inaalagaan? Paano ka nag-response? Paano ka nagpapakita ng pakikitungo? So, kailangan makita po natin yun. In Matthew chapter 6, verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi lamang yung kaharian ng Diyos, even yung righteousness, even yung katuwiran ng Panginoon, yung totoong ituturo ng Panginoon sa salita ng Diyos, yung kanyang mga kautusan, and all these things shall be added unto you. Hindi sinabi ni Lord, magpakayaman ka muna bago ka maglingkod. Magtrabaho ka muna bago ka mag-serve. Magtapos ka muna bago ka magpatuloy sa gawain. Ang sinasabi ng Panginoon, magpatuloy ka sa gawain, even wala kang kahit ano. And I am the God that I can provide anything what you want. Amen? Naniniwala po ba tayo sa Diyos? Ang mga taong hindi pinapriority ang Diyos, duda sa Diyos. Ang mga taong inuuna mo na yung alam nila kaysa sa Diyos, duda sa Diyos. Mahina ang Diyos na meron kayo. Kasi kung alam mo malakas ang Diyos na meron ka, alam mo makapangyarihan ang Diyos na meron ka, alam mo siya may-ari ng lahat, may papriority mo siya. Sapagkat siya yung meron ng lahat. Punta ka sa mga munisipyo. Sino ang pinapriority? Yung may kaya. Sino ang pinapriority? Yung may kapit. Sino ang pinapriority? Yung mayaman. Sino ang pinapriority? Yung makapangyarihan. Amen? Pero, kapag ikaw ay simple lang, hindi kayo makapriority. Ang Panginoon niyo po ba? Makapangyarihan? Ang Panginoon po ba natin? May-ari ng lahat? Ang Panginoon po ba natin? Magagawa niya lahat? Yes. If you believe that God can do everything, hindi magtiwala ka. Amen. Yung sinasabi, trust in the Lord with all thy heart. Walang katiting na takot. Amen. Pag nais mong sumunod sa Panginoon. And number 3 na ginawa po ni Mary, mga kapatid. Mary shows devotion more than distraction. The more na dumadami ang paglago mo bilang isang Kristyano, dumadami ang distraction. Dati, kung isisipa ka lang, ang distraction mo lang kung kailan mo tatakasan niya nag-i-invite sa'yo. Pero nung nagiging full-time ka na, nagiging matured ka na, dumadami din po yung distraction na meron ka. Amen? Sabi ng iba, nung may pasok, ginagawang distraction yung pasok. Nung wala ng pasok, ginagawang distraction yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Hindi pa uubusan ng distraction ang mundo. Amen? Why? Sapagkat kung nakatingin ka sa mundo, hindi ka talaga maubusan ng distraction. Maraming distraction sa mundo. Yun ang purpose ng mundo. Amen? Meron siyang lust of the eyes. Meron siyang lust of the flesh. Meron siyang pride of life. Lahat po yun ay distraction para sa iyo. Para mapalayo ka sa Panginoon. Amen? Kaya isang bagay po na ipapaalala ko sa atin that Mary shows devotion more than distraction. She stayed based on Jesus while Martha was distracted by many preparation. Hindi ba inaalala ni Mary? Ano kaya kakainin ni Jesus? Paano ko kaya bigyan si Jesus ng food? Pwede na kalalahan yun. Pero ang tinitingnan niya, ano ba purpose that bakit nandito si Jesus? Gusto niya magturo. Gusto niya kami turuan. And now, Mary choose the better part. At yun po yung pakikinig sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin mga kapatid. Sabi ng iba, di ako makapag-church kasi may trabaho ko. Humingi ang pastor ng isang araw. Kasi hindi naman talaga pastor humingi nun. Ang Panginoon eh. Humingi ang Panginoon sa'yo ng isang araw. Magsimba ka na Sunday. Sige na. Hindi ko paano. Sabi ng empleyado, may trabaho po ko. Gagalit si boss. Humingi ulit sir. Hindi ba Wednesday na lang? May pasok po ako. Ang uwi ko po na, nalasing ko, traffic. Baka hindi na ako umabot. Sabi nila, Bible study na lang mo. Ayaw pa rin magbigay. Kahit isang araw lang. Yun, oras lang yun. Then, darating din pala ang oras na iiwanan ng trabaho. Binigyan kami ng sakit. Sa halip na isang araw lang hiningi Lord, isang buwan na binigay sa'yo. Hello, makakapasok ka pag may sakit? Hindi. Ano sasabihin mo kay boss? May sakit ako, boss. Kaya hindi ako makapasok. So, kaya naman pala magbigay ng rason dyan sa boss mo, dyan sa professor mo, dyan sa leader mo, dyan sa nagkagay sa
Panginoon, hindi pa karapat-dapat ang Diyos na mas priority mo kaysa sa ibang tao? Amen. Sapagat ang Diyos na nagbigay ng trabaho mo, ang Diyos na nagbigay ng income mo, bakit hindi mo siya napapriority? Amen. In Colossians chapter 3, verse 2, mga kapatid. So the Bible, set your affections on things above and not on things on earth. Ito hindi sinasabi na huwag ka nang maghanap buhay. Ito hindi sinasabi, huwag ka nang maghanap ng pera. Ito hindi sinasabi na huwag ka nang magtrabaho. Kundi sinasabi ng Diyos, kung ang focus mo ay nasa mundo na lang, wala nang buwang ang Diyos, ay hindi maganda. Amen. Sapagat si Demas, iniwan niya ang Panginoon para sa pera, para sa mundo. Amen. Kaya huwag na huwag mangyari po sa buhay po natin, mga kapatid. Sabi nga po dito sa isang quote na kapatid, the best part is not in doing more, but in seeking more at the feet of Jesus. Hindi po hinahanap ng Diyos sa pagiging masipag natin. Hindi po hinahanap ng Diyos sa kapagsisipa, kailangan maganda sa sakyan mo. Hindi hinahanap ng Diyos sa kapagsisipa, kailangan kumpleto ang pamilya mo. Kailangan marangya ang buhay mo. Ang hinahanap ng Diyos, kaya mo bang magbigay ng panahon para sa Kanya? Amen? Kahit sa panahon na walang-wala po tayo, mga kapatid. And the last point, kung pinag-usapan natin si Martha, pinag-usapan natin si Mary, huwag natin tanggalin yung pagkakataon, yung pinaka-best part, yung si Jesus. Sapagat tatlong tao, pinag-uusapan mo doon. And now, learning a lesson, is a lesson part from our Lord Jesus Christ. Sapagat may part po, si Jesus, na nagturo po siya ng lesson. At yung lesson po niya na itinuro kay Martha, sa mga nakikinig, isa din po tayong tinuturuan po nito. Ano po sabi dito? Yung sinabi po niya sa 41 and 42, ano sabi po ni Jesus? Kasi, isa po ito na pwede natin matutunan. Sabi po niya dito, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. Sa tingin niyo po, yung sinasabi po ba ito ni Jesus, galit po ba siya? Yung sinasabi ito ni Jesus, ito po ba ay pabulyaw? Pag sinabi kang, R, baka kasi, baka kasi busy ka na eh. Miles, teka lang, makinig ka muna. Baka kasi sobrang busy na tayo. Sobrang aligaga na tayo. Lord, baka naman ito sa'yo, Lord eh. Oo nga, pero sabi lang, teka lang. Yung mga ganun bagay po, gusto tayong turuan ng ating Panginoon. And what are the lessons learned from our Lord Jesus Christ? Jesus cares more about our heart than our busyness. Although nakikita ng Diyos yung pagiging busy mo, pero ang hinahanap ng Diyos, sa sobrang kabisihan mo, ang sa puso mo. Amen? Sinong nilalaman? Si Manny Pacquiao? Si Pera Maisi? Pera Mosasol? O ang Panginoon? Minsan kasi nagiging busy tayo. Pero sabi ng iba, bakit hindi ka nakakapag-pray? Sobrang pagod. Bakit hindi ka nakakapag-devotion? Dami schedule. Bakit hindi ka nakapagsipa? Daming project. Bakit hindi ka nakapunta sa church? Kasi marami kaming thesis, marami kaming trabaho. So, sa sobrang kabisihan, hindi masama maging busy. Pero ang tinitignan ng Diyos, yung puso natin, kamusta na? Amen? Kamusta ang puso po natin? Number 2, anong lesson at gusto ituro ng Panginoon? Sinabi niya, Martha, Martha. Sabi po dito, too much worry can distract us from God. Sa pagiging worry po natin, mga kapatid. Kasalanan ba maging worry? Ang worry kasi, nagfo-fall into doubt. Nagfo-fall into fear. Nagfo-fall into, nagdududa tayo sa kakailan ng Diyos. Why? Sa daming paalala ng Diyos sa Bible, tapos nagduda ka pa sa kakayanan niya. Ipinakita niya na lahat ng kakayanan niya, nagduda ka pa sa kanya. Even sa mga Israel, mga kapatid, ang attitude ng Israel, nakita na nila yung kabutihan ng Diyos 100 times, pero isang beses lang silang natakot na wala na lahat yun. Ganun minsan ang tao eh. Ang dami ng pruwebas, Lord. Even yung dagat, hinati niya. Even yung barko, pinalutang niya sa panahon na sa bundok. Even yung mga sakit, binuhan niya. Even yung mga lahat ng karamdaman, pinagaling niya. Yung 4,000, pinakain niya. Tapos yung pamilya mong 5 lang kayo, duda ka pa, bubuhayin ba ni Lord yan? Bubuhayin ni Lord yan. 4,000 niya, binuhay niya.
Amen? Ganun po ang Diyos. Pero minsan, pinakita na ng Diyos sa kanyang biodata para i-prove sa iyo na marami siyang nagagawa. Tapos duda ka ba sa kanya? So, worrying, minsan, nag-fall into sin. Why? Nagdududa tayo sa kanya ng Diyos. Pag nag-worry ka ang pinagawa mo, nagdududa ka sa kanya ng Diyos, nagtatakbo ka sa Diyos, nagagalit ka sa Diyos, lumalayo tayo sa Diyos. Amen? Ang sobrang pagkabisi at pag-aalala, minsan nakakahadlang po ito sa ating oras sa pakikinig sa Panginoon. Amen? Marami po sa atin dito may problema. Marami po sa atin dito may problema ang iniisip sa oras nito. Pero mas marami po sa atin na minsan gumagawa ng sarili diskarte kaysa magtiwala sa gusto ng Panginoon. Amen? So, kailangan po natin tanggalin yung worry. Normal mag-worry ka, pero huwag na maghayaan na sa sobrang pag-worry mo, ilalayo ka ng Panginoon. Amen? Ilalayo tayo ng Diyos. Bakit mayroong mga problema? Pinipilit tayo ng Diyos na pumunta sa pinaka-source of solution. Amen? Tanong ko po ba sa inyo, ang problema may solusyon? Lahat po ba ng problema may solusyon? Bakit mo pinang-problema? May solusyon naman pala. Brother Jerry, yung problema mo, yung problema mo talaga, wala lang solusyon. Bakit mo pinang-problema? Wala pala solusyon. Hello? Wala magkakataon, wag mo problema. Amen? So, lahat ng problema may solusyon. Too much worry can distract us from God. And number 3, na lesson learned na galing sa ating Panginoon, spending time with Jesus is the better part. Meron dito sa ating mga kapatid na sa tuwing pumupunta sa church, napapahinga. Pag pumupunta sa church, nare-relax. Pag pumupunta sa church, gumagaan ang pakiramdam. Pag pumupunta sa church, bumabata. Di ba, Pastor? Kahit ang layo ng ating Pastor, pagkakataon namin yung pumupunta sa church, why? Nakakabata po kasi ito. Nakakabata dito. Nakakalakas. Oo, nakakagwapo. Di ba, Pastor? Ganun po. Isipin niyo kung ako ni Pastor, nakaupo lang sa wheelchair. Ano? Nalakas. Ay, hindi ka nalakas yun. Isipin niyo, nagdadrive pa yan. Tumatakbo sa expressway. Sa lahat po na yan. Marami pong kaedad na ni Pastor, may tuntun na. Marami pong gano'n. Pero mga kapatid, tindihan niyo po, spending time with Jesus is the better part. Pwede ka naman mag-pray sa bahay. Pwede ka naman habang nag-YouTube, lagi mo lang Bible mo para mag-picture ka, kumari nag-devotion. Pwede yun. Pwede ka rin habang nasa bahay ka, parehonin mo na lang yung preaching every pag-ipopost, nasa YouTube. So, pwede mo gawin yun. Pero minsan kasi, spending time with Jesus is the better part. Masarap din yung bibigyan ka ng time talaga para kay Jesus. Amen? Kaya mo ba makipag-usap sa isang pastor habang naliligo? Kaya mo ba makipag-usap sa isang membro habang ikaw ay kumakain? Nang nandiyan siya, dinispray mo lang? Pero hindi mo gagawin natin yun. Normally, hindi natin gagawin. Kung ang Diyos, mga kapatid, is very important po sa atin. Kaya mo bang mag-devotion na mahaba mo ang Facebook? Kaya mo bang makinig ng preaching pero marami kang ginagawa? Habang naglalaba, ginawa mo sound trip ang mga preacher. Sabi ng iba, ginagawa namin patulog po yan. O sabi ng iba, meron daw mga anak na tagal makatulog. Hindi na naging yung preaching namin, makatulog. Ginagawa pang tulog yung aming preaching. Di ba, Lord? Sabi ng brother, bata naman ako. Okay, spending time with Jesus, the better part. Mga kapatid, maraming mga better na pwedeng gawin sa araw nito. Amen? Mas maraming pwede kang gawin sa buhay mo. Pero, yan ba yung better part? Yan ba yung pinaka-the best part na gusto mo gawin? Yan ba yung habang buhay mo na lang na gagawin? O meron pang much better? At yung better na yun, sabihin ng ating Panginoon. Amen? And the last verse, the last quote, mga kapatid, not everything that keeps you busy is what God calls you to prioritize. Hindi porket ibinigay ng Diyos yan, hindi lahat kasi nang nangyayari sa buhay mo natin ay kalooban na lang ng Lord. Dahil minsan po, may kalooban din po ang Diablo. Minsan, nadadala po tayo para ipahamak. Minsan, inilalapit po sa atin para ilayo tayo sa Diyos. So that's the thing, mga kapatid. Even mabuti sa paningin mo, pero ipapahama ka. So, there are things that everything that keeps you busy is what God calls you to prioritize. Hindi porket sa buong schedule mo, binigyan ka ng pagkakataon o privilege para magkapera, ay hindi mo na ipaprioritize ang Diyos. Kailangan din, mga kapatid, mas i-prioritize mo yung source of blessing, source of income, source of health, source of family, magiging healthy ang family mo. Kung ano yung source, huwag kang lumayo. Sapagkat pag nawala ka sa source, tayo
mo'y mapapahamak. Amen? In our conclusion, sa ating conclusion po, each of us may face any trouble. But a godly person can forget what is needful. Isang bagay po, lahat po tayo, hindi po natin maiwala sa kaisipan po natin, nagkaka-trouble tayo. Amen? Hindi porket umati ka sa pyramid, wala ka ng trouble. Hindi porket nagsisimba ka, hindi ka na magkaka-trouble. Hindi porket faithful ka sa Panginoon, wala kang trouble. Hindi porket nagde-devotion ka, hindi ka na matutrouble. Pero ang pinakamasarap, natutrouble ka, pero hindi mo nakakalimutan yung pinaka-importante. Amen? Ang pinaka-importante ay ang magpalakas sa Panginoon. Sabi ng iba, nilagay ko na, nagluto ng sinigang. Oo, prepared na lahat, pero may nalimutan. Ang ipin-present na niya ngayon, naging nilaga yung sinigang. Kasi nalimutan, yung pinaka-most important thing, pampasin. Amen? Sabi niya, ay sabi yung isa, wala siyang kulay, pero sa maulang meron, may sinigang. May maasim, ang tinikman ng Diyos, hindi kulay. Ang tinikman ng Diyos, sabaw. Abay, nanalo pa yung walang kulay. So, minsan ganun ang tao. Minsan kasi gusto natin, Lord, ano susutin ko pag Sunday? Wala akong damit, hindi na ako sisimba. Ano kayo gagawin ko? Wala akong pera, hindi na ako sisimba. So, minsan kasi, hinahanap natin yung meron tayo bago tayo maglingkod. Hindi mo hinahanap yung Panginoon bago ka maglingkod. Amen? Kaya ako maglingkod because sa Panginoon. Kaya tayo nandito, kaya sa Panginoon. So mga kapatid, each of us can face any trouble, but a person na maka-Diyos ay hindi nalilimutan yung pinaka-importante. Amen. Sometimes yung basic, yun ang nakakalago. Pero bakit hindi ka lumalago? Hindi mo pinabalikan yung basic. Amen. Nagkukulang tayo sa Diyos, balikan lang natin kung bakit ang Panginoon lagi nagtuturo. Sino po ba tayo? Kasi gaya po ba tayo ni Martha? O gaya tayo ni Mary? Oo, masipag ka, magaling ka, matalino ka, pero minsan baka nalimutan mo yung pinaka-best part. Naibigay mo lang yung good part, pero may hinahanap ng Diyos. The best part. And